Last episode sa aming paglalakbay ay dinadaanan namin ang Maliko View Deck, Santa Fe, Nueva Vizcaya, papuntang Banawi sa Maifugao. At doon namin nakikita ang mga napakagandang mga bulubundukin. Ngayon, subukan naming tatahakin ang kalsadang mula sa Gada papunta sa Ilocos Sur. At madadaanan namin ang mga bayan ng Cervantes, Soyo at Tagudin. Kaya yun mga Lodski, samahan nyo kami. Let's go! Good morning mga Lodski. Nandito kami nagpapalipas ng gabi sa Sagada Heritage Village. So, grabe ang lamig. Ang sabi nila sa amin ay nasa mga 16 yung temperature dito sa Sagada sa ngayon. Pero possible pa daw na bababa sa darating December to January. So, pero sa feeling ko parang hindi 16 eh. Parang sobrang lamig dito, parang nasa mga 12 eh. Nanginginig nga lahat. Naghahanap ng bonfire. Lahat ng mga kasama ko nandun sa harap ng bonfire. Kasi grabe talaga ang lamig. So ang ganda dito mga Lodski, may iba-iba silang mga kubo. May good for 2, may good for 4, may family hut na kubo na good for 10 to 11 person. So siguro mamaya kukunin natin yung rates bawat kubo dito para magkakaroon din tayong idea kung magkano. At saka yung ng pandesal? Hindi, yung cup para sa kape. Oo, para magkapagkape. So nandito kami ngayon sa harap ng bonfire. Ayan, makakasama ko si June, Ang lamig, ang lamig. si Sir Joward, Morning po. si Kuya Donnie. Lamig na lamig. Lamig. Oo, sa yun. Lexi, Ay, natulog. Lexi, naman. Pagod. Ang laki oh. Ang laki. Kaso, di pwede dito sa Maynila, malakas kumain ng dog food. Ito si Koki. Okay. Koki. Pero parang matapang yung mukha. Sabi sa Ryan. Ang laki ng mga aso dito. Okay, come here. Sige, basta ito Ito si Koki. Mas malaki pa siya doon kay Lexi. Tapos, Gago, 6 may ilan ba yung aso na dito? 12 yata yan. 12 yung aso. Dami. Ganyan kalaki. Ha? 12 lahat. Ganyan lahat ng size. Yung iba maliliit. Ilan yung ganito kalaki? Sabi sa Ryan. May nakita kong shih tzu dito, ang laki eh. 4. 5. Yan ko sabi sa Ryan. 5 aso na sobrang napakalaki katulad dito. Oh. Okay. Uy, galing oh. Laki oh. Okay. Ay. Si Koki. So ayun mga Lodski, kasama natin ngayon si Art. So sasamahan niya tayo ngayon sisilipin natin yung ibang mga kubo nila na nandito, pero yung mga walang mga guest kasi syempre bawal tayong sumilip pag may mga guest. So thank you kay Art na tutulungan niya tayong titingin ng iba't ibang klase dito na mga kubo. Actually, ito mga to sir is, ano to mga to? Same lang din na family room. Ang Oo. magkakaiba lang nila Yung is design. yung location, yung design. Tapos ilang capacity, no? Opo. Yung capacity po kasi ng mga to sir is
Ang base rate namin is 6 packs talaga, pero kasya ang 10, 1. Yung pinakamaliit na rooms nyo dito, ano yun? Sir, couple. Ilang, good for ilang person? Good for 2 lang po. Good for 2. Yes, sir. Okay. Dito kami sa isang kubo. Ito yung family hut nila na good for mga 10 katao no? Kasya po, sir, ang 10. Oh, so kasya yung 10 katao. So sisilipin natin dito sa itaas. Bali mga Lodski, meron na rin silang long table dito sa ibaba ng kubo. Tapos andito yung hagdan papunta dito sa pinakaitaas. Maganda pala dito, parang meron siyang sala. Yes po, may terrace. Kasi yung sa amin walang terrace no? Tapos ayun, ito na yung kwarto nila dito sa baba. Kasya ang 1, 2, 3, 4, 5 or 6 kasi double bed to So 6 person kasya dito sa baba. Sa taas mo may dalawa. Tapos may hagdan dito papunta dito sa itaas pa. So meron din mga kama nandito sa itaas. So meron lang dito double bed. Kasya 2 katao, pero kung pag halimbawa mag-additional dito ng foam, magdadagdag. Yes po. Okay. So yung kama dito pang dalawahan lang mga lods. Ayan. Pero if ever na magdagdag kayo ng kama, kasya naman kasi dito sa kabila maluwag. Dito din sa kabila maluwag. At saka dito, pwede din maluwag din dito. Meron din silang mga drinks dito. May mga naka-display, parang mini bar. Pwede siyang i-consume pero siyempre chargeable siya. Walang free dito kahit water ganon, wala. Wala po kaming free water, pero meron po tayong service water na ginagamit nila. Yun yung spring water. Yun yung spring water po na galing talaga siya sa bundok. Yung sabi nila So natural siya? mineral water. Okay naman siya iinumin, Yes. Ito naman mga Lodski, yun yung couple room. So yung kubo niya katulad pa rin doon sa una na dito sa baba meron siyang table. Yan. Kung gusto niyo magkape, so pwede kayo tumambay dyan. Actually yung coffee nila dito ay free. 1 to sawa. Kung gusto niyo uminom oras-oras or every 30 minutes ay libre yung kape nila dito. At saka ang maganda dito mga lods, yung mga kubo nila ay may sariling banyo. So ito yung banyo nila. So hindi muna natin papasokin kasi hindi sa atin yan, baka may mga gamit. So bawat banyo dito merong heater. So lahat ng mga rooms dito walang aircon, bawal ang aircon dito sa Sagada. Sobrang lamig. Kaya ang importante dito ay heater. So yung kubo namin, ito yan, kubo namin. Ayan, sila Kuya Donnie. Ayan sila. Yan naman yung kubo namin, family hut. So maya sisilipin natin yung kubo na pinag-istihan namin. So medyo kakaiba siya doon sa kubo na tinitingnan natin kanina. So ito yung banyo namin mga Lodski. Ayan. Sobrang linis yung banyo nila dito. Tapos ayan yung heater. Yun yung pinaka-importante sa lahat ng banyo dito sa Sagada. Dapat may heater. So yan yung kwarto namin mga Lodski. Ito may double deck. Tapos dito sa gitna, yan kalat yung mga gamit namin. Ay andyan yung long table. Tapos doon sa dulo, double deck din. So dyan kami natulog. Si Jun sa baba, tapos ako sa itaas. Dito naman sa baba si Kuya Garn, sa itaas si Kuya Donnie. Tapos si Jopit at saka si Joward, solo nila dito sa itaas. Bali dito sa itaas mga Lodski, kalat pa yung mga gamit namin. Kasya 1, 2, 3, 4, 4 na katao. Plus may double deck doon sa baba, bali kasya 8 katao. Pero dito sa baba pwede naman mag-assemble ng
ibang kama kasi maluwag naman siya. So kasya dito mga 8 hanggang 10 katao. Okay na? Alright. Good morning, Sagada. So, ayun mga lods, kakaalis lang namin dito sa Sagada Heritage Village, kung saan kami nagpapalipas ng gabi. So, thank you Sagada Heritage Village management and staff na tumutulong sa atin at nag-a-assist sa atin. So, maganda yung service nila sa kanilang mga guest. At saka yun, shoutout pala dun sa couple na nakakwentuhan natin kanina. Biyaheng Baguio daw sila, by van. So from here daw going to Baguio, nasa 4 hours daw yung travel sa van. Tapos ang naging kakwentuhan natin sila na yung binabayad nila sa van ay 500 per head, kasi DIY lang sila eh. So nag-enjoy din naman daw sila dito sa Sagada. So shout out sa inyo ma'am at saka sir. Nakalimutan kong kunin yung pangalan nila. Kaya kung mapapanood nila ito, paki-comment na lang po ma'am at saka sir, para ma-shout out ko kayo sa next vlog natin. So sana magkikita tayo ulit at magkakwentuhan tayo next time. Alright mga lods, so from here, ang daan namin ay dito sa may Isang Pass. Tapos dyan sa may Cervantes, dire-diretso papunta kaming Ilocos Sur. So from Ilocos Sur to La Union, and then balik kami ng Pangasinan, tapos balik ng Maynila. Alright. Grabe, ang ganda dyan mga Lodski, oh. Buhay na buhay yung mga bato, oh. Grabe, ang ganda dyan, oh. Doon kami nagagaling mga Lodski, oh, sa kabilang bundok na yan, oh. Welcome Montana Inn. Uy. Dami rin palang mga tourist inn dito. Kaman Wigit Park. Grabe naman, napakatirik dito. Ayun, oh. Sobrang tirik, oh. Delikado dito yung mga malalaking trucks. Ayan, kitang kita pa yung kabundukan dun sa kabila. Nako, parang madilim dun sa kabilang bundok, oh. Ayun, oh. Baka dyan na naman kami dadaan dito. Nako, pag dyan kami padadaanin ito, baka uulanin na naman kami dyan. Grabing. So ito yung kalsada Lodski na from Sagada to Baguio. So, dito ang pinaka the best na daan, hindi doon sa Buntok Mountain Province, kasi ito daw yung pinakamalapit. Kasi kung doon sa kabila daw ay medyo ikot na from Sagada to Baguio. Kaya lahat ng mga van ay dito ang daan papuntang Baguio City.
Yung mga kalsada dun sa baba mga Lodski, oh. At saka yung mga bahay. Nandito kami sa kalagitnaan ng bundok. Kaya grabe, sobrang napaka-tirik at sobrang napaka-zigzag ng mga kurbada. Ang lamig na ng hangin. Tapos may malaking ilog dyan sa baba. Sa baba mga Lodski, oh. Tapos ang lalaki din ng mga bahay na nasa gilid ng ilog. Cervantes, 42 kilometers. So kakanan tayo dito. Alright. So papunta tayo yung Cervantes, 42 kilometers mula dito. Tapos meron lang kaming tutulungan dito. Saan ba yun, boy? Call me. Ayan, Girl here. oo. May mga message kasi na nandito. So, ayan. Babae daw siya kung gusto niya ng forever. Oh, baka call yun na me yun. girl here. Oo. So, yung mga single dyan. Daming mga message. Pag-asa nyo na. So, sa mga single, tatawagan na lang daw siya. Dito lang yan mga Lodski na kami nag-breakfast sa Brew Cafe. Dito kay ate, yan yung may-ari si ate na napakabait at saka maasikaso. So dito lang yan sa may PTT. Dito sa ibaba lang ng Sagada. So napakarami yung serving, tapos affordable pa. So sabi nga nila, sa lahat ng mga dinadaanan namin na nakakainan kahapon, dito lang medyo sulit yung pagkain namin. At saka shout out na rin kay Ate Girl. Naghahanap siya ng kung sino man daw yung single. So yun, text nyo daw siya. Ang problema lang, baka yung number niya, number na GCash number pala yun. Lalaki ng mga bato, oh. So mula dito mga Lodski, didiretso na kami ng Bisang Pass. Mula dito nasa mga 46 kilometers ang layo. So base sa Waze ay 2 hours daw and 30 minutes. Pero siguro kasi yung daan ay zigzag, kaya hindi makapagtakbo ng mabilis, kaya aabutin ng 2.5 oras papunta ng Bisang Pass. Medyo umaambon-ambon na rin ng konti, pero malinaw naman ang kalangitan. Ayan, oh. Wala namang pagbabadya ng malakas na ulan. Kaya sana hindi kami aabutan ng napakalakas na ulan. Alright. So yung guide namin ngayon ay si Jeward. Ayun, sunod si Kuya Doni, tapos si Jopet. Nasa likod ko si Kuya Garn, at saka si Jun. Alright. Ayun, grupo din sila idol, oh. 4 din silang magkakasama magra-rides. Ride safe lagi mga Lodski. So yung kalsada dito mga Lodski, under repair. Kaya medyo delikado para sa mga motorista pag sobrang bilis yung takbo nila, tapos mabubulaga sila doon. Naputol pala yung kalsada, at saka madulas kasi lupa-lupa siya eh. Tapos malalaki pa yung mga gulong.
Yeah. Malaki naman ba to? Tapos madulas pa yung lupa. Ay ko. Thank you sir. Buti na lang may mga driver talagang nakakaintindi sila sa mga motorista. So yun yung mga professional driver. Yeah, thank you. Right time to Baguio. So anong lugar na kaya dito? Wala akong makita kung nasaan na kami ngayon mga Lodski. Nandito na pala kami sa may Abatan mga Lodski. Abatan, di ko alam kung part pa rin siya ng Mountain Province or ibang probinsya na. Pero nakikita ko doon is Abatan National High School. Papahinga kami dito mga Lodski. Tapos meron akong nakita ditong halaman. Sa katagal-tagal kong pumupunta dito sa North Luzon, ngayon ko lang nakita to. Itong halaman to. Ang tawag sa amin to hagunoy. So siguro mga batang Mindanawan at saka Bisaya lang siguro ang nakakaalam ko ano ang silbi nitong halaman na to. Ang tawag kasi sa amin ito hagunoy. Taga Mindanao to eh. Dong, alam mo tong anong halaman to? Alam mo yan? Ha? Hagunoy, alam mo yung hagunoy? Hagunoy, o yan hagunoy. Ngayon ko lang nakita dito sa North Luzon yan. Pinang mga bato. Galing siguro yan sa itaas nung nag-landslide. So, landslide prone area to dito. Grabe oh. Kanina pa kami pababa mga Lodski, mga 1 oras na. Pero hanggang ngayon pababa pa rin kami. So na-imagine ko kung gaano talaga kataas yung location doon sa Sagada. Kaya siguro talagang sobrang napakalamig doon kasi ang taas na ng elevation level ng lugar ng Mountain Province. Yan o, laki ng mga bato dito. So delikado dito sa landslide. Haba ng tulay mga Lodski oh. Ayun oh. Ang ganda naman ng pagkagawa nitong bahay na to eh. Kulay pink. Bulaga Cervantes. Alright, nandito na pala kami sa may Cervantes. Bulaga Cervantes. So ibig sabihin Ilocosur na to dito. Right. Welcome to Ilocosur. Yes. Welcome Aluling Bridge. Yes. Laki na ilog sa baba oh. Kabilaan yan oh.
naman dito mga Lodski, oh. Napapalibutan ng mga bulubundukin. Tapos dito sa baba ay palayan, no. Yun nga lang, yung mga palay ay harvest na. So nagkulay dilaw na ang mga tanim. Maganda yan pag hindi pa na-harvest yung palay kasi kulay green. So dito tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. Mukhang aakyat na naman kami dyan sa may kabundukan na yan. Okay. So pagkatapos namin bumaba galing sa Sagada, Mounted Province, aakyat naman kami papunta dito sa Ilocos Sur. Tapos bababa na naman ulit. Lalaki mga bundok, oh. The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Parang kaka-landslide lang dito nung nakaraan, no? Grabe. Tsaka yung mga kalsada mga Lodski, oh, andun na sa baba, oh. Nakakatakot naman yan. Sobrang lalim ng bangin. Ayan, oh, ha. Kaka-landslide lang dito. Grabe. Dito lang to mga Lodski sa Cervantes papuntang Tagudin o Suyo, dito sa Ilocos Sur. Napaka
ganda at challenging yung kalsada dito. Siguro lahat sa amin na kasama sa ride na ito ay nag-i-enjoy, kasi lahat sa amin ay first time na pumunta ng Sagada by motorsiklo. Grabe oh. Oh, sobrang trick. Welcome to Soyo. So, nandito na kami sa Soyo, Ilocos Sur. Ang ganda oh. Want to sawa yung bangkingan dito sa papuntang Ilocos Sur, mga Lodski. Oh, dandahan. Tsaka yung bangin dito nakakatakot. Grabe ang taas. So ayun mga Lodski, nalampasan na pala namin yung Bisang Pass, kasi ang tinuturo sa amin ni Google Map ay dito sa ibaba na ng Soyo. Pero nung nagtanong kami doon sa mga gumagawa ng kalsada ay lumampas na daw kami at sobrang layo na daw, kasi nandito na kami, almost sa baba na kami. Kaya iniisip na lang namin na hindi na kami babalik at baka maabutan naman kami ng sobrang lakas ng ulan at nagbabadya na naman yung pag-ulan. Ayun oh. So napagdesisyonan na lang ng grupo na dire-diretso na lang namin papunta dito sa ibaba ng Ilocos Sur. So siguro maghahanap na lang kami ng mapagtambayan, tapos baka magla-lunch kami dito or doon sa bandang Pangasinan na kami kakain. So ayun mga Lodski, nandito na kami sa Tagudin, Ilocos Sur. So ito na yung MacArthur Highway. Dire-diretso na kami papuntang Pangasinan, tapos baka doon na kami magdi-dinner sa bahay ulit ni Kuya Donnie. So ayun mga Lodski, thank you sa pagsama nyo sa amin sa rides namin sa Sagada. So this is Junski Moto Adventure nagsasabing God bless and ride safe. Peace.